Siguraduhin niyo na wala kayong iiwan dyan. Utos muli ni Felix bago namin tuluyang nilisan ang lugar. Nathan, gumising ka dyan. Huwag mo kong galitin. Nathan, hindi ito oras ng biruan. Ani Felix at nakikita ko sa kanya ang matinding takot na hindi ko nakikita sa kanya noon. Duguan si Nathan. May dugon tumatagas sa may itaas ng noo niya. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Lahat ay nangangamba sa kalagayan ni Nathan, maging kami magkakaibigan na may takot na nararamdaman. Niyakap ako ng dalawang kaibigan ko na umiiyak pero sinigawan lang sila ni Felix kaya tinitigan ko siya ng matalim. Huwag niyong iyakan ang kaibigan ko dahil buhay pa si Nathan! Naintindihan niyo ba ako, ha? Galit niyang sigaw kaya natahimik ang dalawa kong kaibigan. Nakapaglaban na naman sa akin ang titigan si Felix ngunit hindi ako nagbaba ng tingin. Siya ang unang nagyuko ng kanyang ulo at muling kinausap ang walang malay niyang kaibigan. Nakarating kami sa isang ospital na pag-aari ng mga Devant, kaya mabilis na ipinasok si Nathan sa likurang bahagi ng hospital na may entrance na para sa kanila. Danaradyo si Nathan sa isang private suite na may kompletong kagamitan na animoy isang operating room, ang kalahati ng silida. Maingat na naihiga si Nathan at binigyan agad ng paunang lunas. Wala ni isa man ang nagnanais na magsalita at basagin ng katahimikan. Napatingin ako sa mga kaibigan ko na tahimik lang. Alam ko na pahiya sila kanina at natakot dahil sa ginawa ni Felix. Galit ako kay Felix dahil sa inasal niya. Inaya ko silang dalawa na lumabas kaya napatingin sa akin si Felix ngunit hindi ko siya pinansin. Masama ang loob ko sa kanya kaya wala akong ganang makapag-usap sa kanya ngayon. Babe, tawag niya sa mahinang tinig ngunit kahit sulyap ay hindi ko siya binigyan. Galit ako sa kanya. Masama ang loob ko sa kanya dahil pinahiya niya ang mga kaibigan ko. Babe, please. Muli niyang tawag sa akin pero tuluyan na kami lumabas at hindi ko pa rin siya nililingon. Paglabas namin ng silid ay dumiretso kami ng kantin upang umorder ng kape. Mag-aalas 3 na rin naman kasi ng madaling araw at ang lahat ay pagod na dahil sa pakikipaglaban. Kahit nakakaramdam ako ng gutom ay hindi ko naman magawang kumain. Magi ang mga kaibigan ko ay walang ganang kumain kaya kape lang talagang in-order namin. Nasty, ang galing mo dahil ikaw nakapatay sa leader nila. Alam mo ba na nakita ka namin kanina? Bala ka namin lapitan pero pinigilan kami ni Lian. Sabi niya panoorin ka namin. Gusto niya makita kung kaya mo na ba na mag-isa. At alam mo ba na proud sa'yo si Lian? Kasi sabi niya, leader yung pinatay mo. Bulong sa akin ni Olga. Napalangon ako sa paligid kaya sinabihan ko sila na huwag mag-ingay. Walang tigil sa pagkukwento ang mga kaibigan ko. Masaya ako na wala nangyari sa kanila. Kung ako talaga ang tatanungin ay ayoko silang makasama sa ganitong klase ng gulo. Pero matigas kasi ang mga ulo nila. Gusto nila kung nasaan ako ay nandoon din sila. Nakakausap pa ba ninyo mga magulang ninyo? Baka mamaya mo dyan nag-aalala na sila sa inyo, ha? Wika ko. Oo naman, no? Kahapon nga ay pinagamit sa amin ni Lian yung phone na untraceable. Kaya tinawagan namin sila, mama at papa. At sabi nila, kung nasaan man daw kami, mag-iingat kami lagi. Hindi pa rin nila alam na ikaw ang kasama namin. Tulad ng bilin nila sa amin na kailangan walang makakaalam na magkakasama tayo. Wika naman ni Andrea. Napangiti ako sa kanila. Nakausap ko na rin sila mama at papa at inamin na nila sa akin na hindi nga nila ako tunay na anak, na napulot lamang daw nila ako sa harapan mismo ng bahay nila. Pero katulad nga na sinabi nila na mahal nila ako at tinuring nila ako na parang isang tunay na anak. Yun ay naramdaman ko kaya naniniwala ako sa kanila na wala silang alam sa tunay na pagkatao ko. Base na rin sa pag-iimbestiga na ginawa nila Felix ay lumalabas nga na hindi kabilang ang aking mga magulang sa kahit na anong organisasyon o sindikato. Totoong napulat lamang nila ako at sila ang napili ng taon dumukot sa akin upang mapalaki ako. Kung sino man ang nasa likod ng lahat na nangyari sa akin ay sisiguraduhin ko na pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Habang nagkakape kami ay dumating naman si Felix kasama si Diego at Henry. Tinabihan ako ni Felix ngunit tumingin lamang ako sa ibang direksyon. Kinuha ko ang tasa ng kape at hinigop ko itong muli habang nakatitig lamang ako sa kawalan. Ayoko makipag-usap sa kanya. Ang dami na niyang kasalanan sa akin tapos dinagdagan pa niya. Narinig ko malalim niyang buntong hininga ngunit hindi ko pa rin siya pinapansin. Bahala siya sa buhay niya. I'm sorry kung nasigawan ko kanina mga kaibigan mo. Masyado lang ako nag-aalala sa kaibigan ko. Pakiramdam ko kasi iniiyakan na nila si Nathan samantalang buhay pa naman ito. Wika niya, pero hindi ko pa rin siya nililingon. Ayoko makapag-usap sa kanya. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niya kanina ang pagpapahiya sa mga kaibigan ko. Babe, please,
Kung kinakailangan lumud ako sa harapan mo, gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Wika niya sa akin. Tumayo ako at akma na akong aalis nang hinila niya ang kamay ko. Please, I'm so sorry. I'm sorry. Andrea, Olga, hindi ko sinasadya. Masyado lang ako stress dahil natatakot ako para sa kaibigan ko. I'm so sorry. Wika ni Felix sa mga kaibigan ko. Sus, wala ka naman dapat ikahingi ng sorry. Kami nga nahihiya dahil umatungal kami na parang bata. Sorry din ha. First time lang kasi namin kaya ganito pa kami ka-sensitive. Napamahal na din kasi sa amin si Kuya Nathan. Lagi niya kasi kami binibiro. Akala nga namin dati suplado yan pero pala biro pala. Ani naman ni Andrea na sinugundahan ni Olga. Suplado talaga iyan. Arugante at babaero kaya lang hindi pa bumabalik ang tunay na Nathan. Kapag nagbalik ang alaala niya, ay maninibago kayo dahil para na siya ibang tao sa inyo. Wika ni Felix. Thank you for saving my niece. Sinabi niya sa akin kung anong ginawa mo. Thank you. Wika ni Dylan at yayakapin sana ako nito pero bigla siyang tinutukan ni Felix ng baril sa tagiliran. Subukan mong yakapin ang asawa ko at bubutasin ko ang tagiliran mo. Ani Felix na hindi inaalis ang titig kay Dylan. Makaasawa ka, kala mo ikinasal na kayo. Pang-asam naman ni Henry sa kanya na ikinatawa nila, maliban lang sa akin at kay Felix. Hinawakan niya ang dalawa kong kamay at hinalikan niya ito ng hinalikan habang walang tigil siyang humihingi ng tawad sa nagawa niya. Napabuntong hininga ako at isang ngiti na lamang ibinigay ko sa kanya kaya mayigpit niya akong niyakap. I love you. Halos mamatay ako kanina kakahanap sa'yo. Sobrang takot ang nararamdaman ko tapos doon ko lang na-realize na wala pala kayong earpiece. Sa susunod ay hindi kayo sasama sa labanan kung wala kayo noon ha? Anya, natawa naman si Henry at muling pinagalitan ng kanyang pinsan. Paano mabibigyan inuuna mo lagi ang pangangabayo mo? Wika nito na ikinatawa na nila. Ako naman ay napayuko sa mesa at alam kong namumula na ang mukha ko sa hiya kaya niyakap na ako ni Felix na natatawa na rin. Alam ko nag-aalala sila kay Nathan pero sabi daw ng doktor ay ligtas na ito. Tumilapon lang daw ito dahil sa malakas na pagsabog pero may malaking sugat ito sa kanyang ulo na tinahi naman daw agad. Hinintay na lang nila ang findings ng ilang pagsusuri na ginawa nila kay Nathan. Hindi ka na ba galit sa akin, mahal ko? Tanong ni Felix sa akin. Tiningnan ko siya at inrapan ko pero may ngiti naman sa aking labi. Felix, person over voice. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Sa isang hotel na kami tumuloy dahil na rin sa pagod namin. Naaawa na rin naman ako sa mahal ko at sa mga kaibigan niya dahil unang sabak nila sa labanan. Tapos nauwi pa kami sa ospital dahil sa nangyari kay Nathan. Alam kong masama pa ang loob ng mahal ko sa akin. Bakit hindi ko masasabi masama ang loob niya sa akin Kumuha kami ng sweet at akala ko ay masasarili ko ang mahal ko pero langya naman at pinatulog niya sa silid namin ang dalawa niyang kaibigan. Hindi lang iyon, akalain mo ba namang sa kama silang tatlo tapos ako sa sahig daw at ipinaglatag pa talaga ako. Kaysa naman sa sahig ako matulog ay kinuha ko ang blanket na inilatag niya sa sahig para sa akin at nahiga ako sa sofa na may pull-up bed. Magdamag kong katabi at kaya kapangunan sa halip na ang dinidilaan ko ay ang leeg niya. Nainis ako at panaka-naka akong sumisilip sa may pintuan ng silid nila at nagbabaka sakali ako na labasin ako ng mahal ko at tabihan ako sa pagtulog sa sofa. Pero hindi nangyari. Galit talaga siya sa akin at hinayaan niya ako matulog mag-isa sa sofa. Tumawag na lamang ako sa isang sikat na restaurant upang umorder ng makakain namin. Alas 8 na ng umaga ay hindi pa rin sila lumalabas ng kanilang silida. Ayoko naman pumasok na lamang at baka magalit pa sa akin ang mahal ko. Dumating na lahat ang pagkain na hindi pa rin sila lumalabas ng silida. Napabuntong hininga ako. Lalapitan ko na lamang sana ang pintuan ng silid nang tumunog ang telepono ko kaya sinagot ko muna ito nang makita kong si James ang tumatawag. Gising na si Nathan. Bumalik ka agad dito dahil magugulat ka sa malalaman mo. Anya, nakaramdam ako ng pangamba na baka may kung ano nangyari sa aking kaibigan. Napatingin ako sa nakapinid na silid at kinuha ko ang pen at sticky note na nasa coffee table at nagsulat na lamang ako ng mensahe sa mahal ko na babalik ako ng ospital. Inilagay ko ito sa table kasama ang mga pagkain at mabilis na akong umalis. Pagkarating ko ng ospital ay sinalubong agad ako nila James. Hinanap ko si Henry pero ang sabi ay umuwi muna dahil may importante siyang trabaho kaya napakugot ako ng buntong hininga at binuksan ko ang pintuan ng silid ng kaibigan ko. Nakaupo si Nathan sa gitnang bahagi ng hospital bed. Napalingon siya sa akin at tinaasan niya ako ng kilay kaya tumaas din ang kilay ko sa kanya. Pataasan ng kilay kung gusto niya. Hindi ako patatalo at kung gusto niya,
Pasayawin ko pa ang dalawa kong kilay. Ano bang ginagawa ko dito ha, Felix? Langya, may sugat ako sa ulo. Ano ba nangyari sa akin ha? Tanong niya na seryoso lamang na nakatitig sa akin. Nathan? Gulat kong ani na tinaasang muli ako ng kilay. May iba pa ba? Late kaya tang nakarating. Napatay mo ba mga sindikatong tumutugi sa amin? Sumabog ang yate na sinasakyan namin nila Freddy. Hindi ko alam kung nakaligtas sila. Wika niya na ikinalingon ko sa mga kaibigan namin. Litong-lito ako kung ano sinasabi niya. Bakit ganyan kang makatingin? Masakit ba ang tiyan mo? Magbanyo ka at huwag ka dito magkalat. Wika niya kaya mas lalo kong naguguluhan. Kakaalis lang ng doktor. Ang sabi babalik siya kapag nandito ka na. Pinatawag ko ng doktor kaya siya na lamang ang magpapaliwanag sa iyo ng mga nangyayari kay Nathan. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin ang doktor. Katabi ko si Nathan at nakatitig lamang siya sa doktor at hinihintay nito ang kanyang sasabihin. Well, bumalik na ang dati niyang alaala. Pero yun lamang ang naaalala niya at ang lahat ng memory niya sa loob ng mahigit 2 taon habang may amnesia siya ay hindi niya naaalala. At hindi ko rin masasabi kung babalik pang alaalang iyon o tuluyan ng nabura. May case na nagbabalik at may case na hindi na. Wika ng doktor na ikinagulat namin pero hindi pa rin namin naunawaan ang ibig niyang sabihin. Hindi ho namin naunawaan. Wika ko na ikinabuntong hininga ng doktor. Bumalik na ang alaala niya. Ang alaala niya noong sumabog ang yate niya pero sa pagbabalik ng alaalang iyon ay nagkaroon naman siya ng retrograde amnesia. Okay, listen very carefully para maunawaan ninyo ang sasabihin ko. Amnesia is a form of memory loss and is categorized by which memories are lost and the time frame from which they are lost. He remembers what happened to him before the yacht explosion, but that's all he remembers. He now has retrograde amnesia, which affects memories formed prior to the onset of amnesia. Someone suffering from retrograde amnesia as a result of a traumatic brain injury may be unable to recall what occurred during his traumatic amnesia years, because his brain can only recall memories prior to the accident. Everything that happened to him in the last 2 years was erased from his memory. If you were to ask me if there was a chance he might remember anything that transpired over the previous 2 years, I would say, I don't know, maybe or maybe not. Ani ng doktora. Napatingin kami kay Nathan na tila ba walang pakialam sa naririnig niya. Dude, you're back! Wika ko na halos lumundag na yata ako sa tuwa. Sa wakas ay hindi na siya magbubukang tanga sa kakahabol sa isang babaeng pilit naman siyang itinataboy at ipinapahiya sa harapan ng ibang tao. Where's she? Call her. Anya. Nagkatinginan kami ni James. Tinawagan ko si Zia habang si James naman ay tinawagan ng mga kaibigan namin upang maiparating sa kanila ang magandang balita na nangyari kay Nathan. Okay na ako sa hindi niya maalala ang 2 taon niyang nakaraan. Hindi mahalaga sa akin iyon. Ang mahalaga ngayon sa akin ay nagbalik na ang tunay na Nathan. Lumabas ako ng silid niya at kinausap ko si Zia. Ipinarating ko sa kanya ang mga nangyari kay Nathan kaya naman tuwan-tuwa ito. Natutuwa siya na nagbalik na ang alaala ni Nathan pero ang hindi niya alam ay palipasan lang siya ng init ng katawan ni Nathan at walang balak na seryosohin. Alam din naman kasi ni Nathan na malikot na babae si Zia. Pagbalik ko sa loob ng silid niya ay hindi mawala ang malaking ngiti sa aking muka. Sigurado ako magugulat siya kapag nagkita sila ni Princess Elia. Hindi niya naaalala ang 2 taon niyang nakaraan kaya ibig lamang sabihin ay hindi niya naaalala ang 3 magkakaibigan at tungkol kay Danica. Dude, huwag kang mabitin ng ganyan. Nagmumukha kang tanga. Umayos ka at baka paputukan ko ang pagmumukha mo. Anya na ikinatawa ko ng malakas. Sa wakas ay tunay na ngang bumalik ang ugali ng isang Nathan. Ayaw mo ba na makita kong masaya? Wika ko na ikinasilubong ng kanyang kilay. Hindi bagay sa'yong masaya. Nagiging masaya ka lang kapag may pinapasok na lungga sa sawa mo. Kailan ba ako lalabas dito at nang makapunta na ako ng club na Simon? Namimiss ko na ang pagpapainit ko doon. Wika niya na ikinatawa na namin ni James. Hindi nagtagal ay isa-isa nang nagdatingan sila Henry at ang iba pa namin mga kaibigan at lahat ay nagsasaya dahil nakalimutan ni Nathan ang 2 taon niyang nakaraan. So I guess, marami akong ginawang kagaguhan sa loob ng 2 taon ha? Wika ni Nathan na ikinatawa naming lahat. Napapailing na lamang siya at tiningnan niya ang nakakabit na IV fluid sa kanya. Pakitanggal ka mo to kung ayaw nila ubusin ko ang bala ng baril ko sa katawan nila. Anya kaya mas lalong lumakas ang tawanan namin dahil tuluyan na ngang nagbalik ang alaala ni Nathan.
Ito na ang pinakahihintay namin mangyari ang pagbabalik ng kanyang alaala dahil isa siya sa pinakamagaling naming kaibigan sa labanan. At dahil sa nangyari sa kanya na nababaliw siya, kay Danica ay madalas siyang wala sa sarili. Kaya kung minsan ay kamuntika na siyang napapahamak. Pero ngayon ay magbabago na ang lahat at natutuwa kami sa nangyari. Tatawagin ba ninyo ang doktor o magwawala ako dito? Anya, kaya napapailing na lamang kami at tinawag na lamang namin ang doktor upang ipatanggal na ang nakakabit sa kanyang IV fluid. Dude, sobrang saya ko at nagbalik na ang dating Nathan. Welcome back, bro. Wika ni Henry at John. Nag-smirk lamang siya sa kanila at binigyan ng dirty finger. Nasaan na ba si Zia? Kailangan ko na magpapainit sa akin. Wika niya kaya tawa lamang kami ng tawa. Pagpasok ng nurse sa loob ay mabilis naman niyang tinanggal ang karayom na nakatusok sa ugat ni Nathan. Hinawakan ni Nathan ang kamay ng nurse at binulungan ito. Nakita namin ang pamumula ng mukha ng nurse at tapangiti lamang siya kaya sa tawa ko ay binato ko si Nathan ng unan. Bumalik na manyakis! Sigaw ko at lahat sila ay malakas na nagtatawanan. Nakabalik na kami ng Pangasinan. Ang mga kaibigan ko naman ay umuwi sa mga kondo nila sa Manila upang asikasuhin naman ang kanilang mga negosyo. Kasama ko lamang dito ay si Lian at si Jamie at ang mga piling tauhan ko. Si Nathan naman ay balik na sa dating gawi kaya wala na rin akong aalalahanin tungkol sa kanya. Hindi siya sumama dito dahil sabi niya ay marami siyang napabayaan trabaho sa opisina niya. Kaya susunod na lamang siya dito sa susunod na mga araw. Ganoon din naman sila Henry kaya hinayaan ko na lang. Si Simon naman ay excuse din ng trabaho pero batid ko naman na ang paghahanap kay Mary ang inaatupag niya. Napatingin ako sa katabi ko at napangiti ako habang pinagmamasdan ko ang tulog kong mahal. Aaminin ko na napahanga niya ako dahil sa unang pagsabak pa lamang niya sa labanan ay nagpakitang gilas na agad siya. Hinalikan ko siya sa noo. Dahan-dahan akong bumaba ng aking kama at nagbihis ako. Pagod na pagod ang mahal ko dahil magdamag ko siyang hindi pinatulog. Bumaba ako ng kusina dahil gusto kong ako ang magluluto ng agahan ng aking mahal. Naglabas ako ng egg, ham, bacon, hotdog at ng frozen hash browns. Sinindihan ko ang kalan at nilagyan ko ito ng maraming mantika. Ganito lang naman ang nakikita ko na ginagawa ng mga kasambahay, kaya sigurado akong madali lang ang magluto. Sir, ano ang ginagawa niyo? Ani ng kasambahay ni James. Natawa ako dahil sa tanong niya. Ano ba sa tingin niyang ginagawa ko dito sa kusina? Naglalaro ng luto-lutuan na parang bata? Tumingin ako sa kanya habang hawak ko ang isang itlog at ang butter knife na gagamitin kong pang-crack ng shell ng itlog. Pagkaharap ko sa kanya ay tila ba siya nag-aalangan dahil sa tinanong niya sa akin. Hindi ko alam, basta ganoon ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Magluluto ako ng agahan para sa asawa ko. Gusto kong pagsilbihan ng asawa ko kaya ako magluluto para sa kanya. Ayoko na maiistorbo sa akin kaya kung maaari, hayaan niyo ako mag-isa dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Mautoridad kong wika sa kanya nang hindi ko na siya tinatapunan pa ng tingin at nakatitig na lamang ako sa maliit na kawali na halos puno ng kumukulong mantika. Pero sir, I cut her off. Ano bang hindi niya naunawaan sa mga sinasabi ko? Nainis akong humarap sa kanya. Mas marami siyang sinasabi at mas natatagalan ako sa pagluluto ko. Baka mamaya ay magising ng asawa ko wala pa rin akong naiiluto para sa kanya na kahit na ano dahil ang daming sinasabi ng kasambahay ni James. Hayaan niyo ako. Di ko kailangan ng tulong. Kailangan ko na magluto para sa asawa ko kaya iwanan niyo ako mag-isa dito. Inis kong aniya. Napayuko naman ang kasambahay na lagi nagluluto dito ng pagkain. Hindi ko naman talaga siya sisinghalan kung hinahayaan niya lang ako mag-isa dito. Mahirap bang intindihin ang sinabi ko na gusto kong magluto para sa asawa ko? Tapos ngayon parang ako pa lumalabas na masama dahil nakakapagsalita ako ng hindi maayos sa kanya. Ang kulit naman kasi. Humarap ako muli sa kalan at binasag ko na ang shell ng itlog pero nabasag ito ng tuluyan sa kamay ko kaya napapamura ko. Ganito ba kahirap ang mag-crack ng itlog? Ang dali-dali lang sanang tingnan pero mahirap pala, lalo na kapag hindi mo talaga ito ginagawa. Huminga ako ng malalim at napatingin ako sa tray ng itlog. Naamoy ko na ang kumukulong mantika kaya sigurado akong perfect egg ang maluluto ko nito. Kumuha akong muli ng isang itlog at ganoon ulit ang nangyari kaya mas lalo ako napapamura dahil pagka-crack lang ng itlog ay hindi ko pa magawa. Paano pa kaya kung lulutuin na ito? Mainit na ang kawali. Nakakasiguro ako dahil marami ng usok ang nagmumula dito.
Hindi ko alam kung normal pa ba ito kaya binuksan ko ang exhaust ng kalan kaya hinigop agad nito ang usok na nanggagaling sa kawali at pinatay ko ulit ang exhaust. Tama-tama ito sa pagluluto ng itlog. Talagang mas mapapadali ako nito dahil kulong-kulo na ang mantika. Kumuha kong muli ng isang itlog at dahan-dahan kong binasag ang shell at sa wakas ay nagawa ko. Itinapat ko ang itlog sa kawaling umuusok na maraming mantika at pinaghiwalay ko ang shell. Nabigla na lamang itong magliyab nang dumaitin ang itlog sa mantika kaya mabilis ako napaatras at nagsisigaw ako lalo pa at naramdaman ko ang init sa kamay ko. Tarantan-taranta ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Baka lumaki ang apoy at masunog ko na naman ang mansyon ni James. Lumingon ako sa paligid at walang tao at talagang niliyasan ako ng kasambahay at hinayaan ako mag-isa dito. Mga irresponsable talaga. Alam naman nila na hindi ako marunong magluto ng kahit na ano tapos iniwanan ako dito. Muli ako napatingin sa apoy at hindi ko alam ang gagawin ko at muli ako nagsisigaw ng ubod ng lakas para marinig ng lahat na mamamatay na kami dahil masusunog ko na ang mansyon. Nasusunog ang kusina! Magsigising kayo at nasusunog na ang mansyon ni James! Manang! Malakas ko sigaw habang natataranta ako. Nakita kong isang baso na puno ng tubig kaya kinuha ko ito at ibinuhos ko sa kawaling nagliliyab pero langhiya. Mas lalo pa itong nagliyab kaya nagtatakbo ako at tinawag ko na ang mga kasambahay na pinaalis ko sa kusina kanina at buti na lang ay narinig ako ng driver ko. Dito! Bilisan mo, nasusunog na ang kusina! Sagaw ko habang mabilis naman lumalapit ang driver ko at kinuha ang mahabang face towel na nakapatong sa balikat niya at binasa niya ito. At ang basang-basa na ito ay pinatong niya ito sa ibabaw ng kawaling nagliliyab kaya unti-unting namatay ang apoy habang ako naman ay nalalaki ang aking mga mata. Ganoon lang naman pala dapat kong gawin pero wala naman kasi akong towel dito. Sana pala itong suot kong apron ang hinubad ko at binasa ko. Nagdatingan naman ang mga tauhan ko na gulat at ang aking asawa na nakabihis na at gulat din sa mga nangyayari. Langya, para kang baklang nagtititili. Ang aga-aga nang bubulahaw ka sa mga tao na tutulog. Ayun ang fire extinguisher. Bakit hindi mo ginamit? Hindi naman yan display lang dyan sa kusina. Kaya nga yan nandyan para sa nagliliyab na apoy. Alakas na loob mong magluto, hindi ka naman pala marunong gumamit ng kalan. Inis na ani Lian. Naririnig ko ang mahihinang tawanan ng mga tauhan ko na napasugod na din dito sa loob kaya tiningnan ko sila ng masama na ikinatahimik nila. Ang taong tatawa sa akin itataniman ko ng bala sa pagitan ng kanilang mga mata. Sige, gusto kong marinig ang mga tawa ninyo pero magpaalam na rin kayo sa mga buhay ninyo. Galit kong ani. Pakiramdam ko ay nainsulto ako sa kanilang mga tawa. Mabilis naman ako nilapitan ng aking mahal at tiningnan ang kamay ko na namumula pero wala namang lintog. Masakit dahil nadaitihan ng apoy pero hindi naman siya mahapdi. Natilamsikan din kasi ako ng ilang patak ng kumukulong mantika. Sir, yun po kasi sanang gusto kong sabihin sa inyo kanina. Ang dami pong mantika ng maliit ninyong kawali. Sa non-stick po ang kawali kaya konting butter lang po ay okay na. Wika ng kasambahay ni James. Langya, yung liit ng kawali na yan, tinambakan mo ng mantika. Ani Lian na napapahilamos na ng palad sa kanyang mukha dahil sa inis. Teka nga, sinasabi mo ba na tanga ako ha? Lian, baka nakakalimutan mo kung sino ako. Galit kong ani. Hindi ko makakalimutan kung sino ka. Ikaw lang naman sa Felix Duvan na hindi lang kama ang kayang wasakin. Kaya ding sumunog ng kusina. Panginis niya kaya napakamot na ako ng ulo at naririnig ko na ang tawa ng mahal ko. Baby naman, pati ba naman ikaw ay pinagtatawanan ako? Nakanguso kong ani pero hindi pa rin niya mapigilan ang hindi matawa. Sorry, bakit ba kasi ikaw nagluluto? Marunong ka ba magluto? Anya, napapakamot ako ng ulo at hindi ko malaman kung sasagutin ko ba ang kanyang tanong. Marunong lang niyang magpainit ng katawan ng babae pero magluto ng kahit na ano ay bobo yan. Inis na ani Lian kaya sa galit ko sisipain ko na talaga ito pero mabilis naman siyang tumakbong pabalik sa itaas na malakas na tumatawa. Kung pinuno mo, gago ka babae ka. Sigaw ko sa kanya na malakas lamang na tumatawa. Buwisit talaga tinawag pa akong bobo. Masama ba na subukan kong pagsilbihan ng asawa ko? Nang sinabi ko kay Colleen ko bakit ginusto ko magluto ay niyakap niya ako ng mahigpit. Naiiyak pa siya kaya kinarga ko siya at tinalagan ko siya sa kanyang labi. Kaya ko talagang gawin sa kanya ang lahat dahil sobra ko siyang mahal.
Pagmamahal na hindi ko na yata alam kung saan pa nanggagaling. Yung mahiwalay lang ako sa kanya ay hindi na ako mapakali at gusto ko na lamang makauwi para makasama ko siyang muli. Ganoon akong kabaliw sa kanya at hindi ko alam kung bakit. Colin's person over voice. Ngayon ang araw ng flight namin patungong Milan. Ito rin ang unang pagkakataon na makakasakay kami magkakaibigan ng eroplano at pribado pa ito na pag-aari ng mga Devant. Nakaka-excite kung iisipin lalo na at Milan ang pupuntahan namin pero hindi excitement ang nararamdaman ko kung hindi takot. Hindi ako makapaniwala na sa bansang Milan pala ako ipinanganak at kung sino man ang dumukot sa akin ay dinala naman ako ng Pilipinas. Kung iisipin ay malaking tao nga ang gumawa nito sa akin dahil nailabas niya ako ng bansang Milan ng ganoon lamang kadali. Napatingin ako sa aking mga kaibigan nang marinig ko ang may hina nilang bulong-bulungan. Nakikita ko sa mukha ng mga kaibigan ko ang sobrang excitement na nararamdaman nila habang ako naman ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Na-excite ba akong makita ang sinasabi ni Felix sa mga magulang ko? Hindi ko alam dahil hindi ko naman sila kilala. Hindi ko nga rin alam kung paano ko ba sila kakausapin. Tinangka nila akong kausapin sa video call pero saglit lang ako at iniwan ko na rin sila agad kay Felix noon. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang sasabihin ko sa kanila. Ewan ko, hindi ko alam ang nararamdaman ko. Basta ang alam ko lang ay nakakaramdam ako ng matinding takot. Nandito na kami sa Manila. Sa hotel ng mga Devant kami nanuluyan at patungo na nga kami ng airport ngayon. Sobrang dami ng mga tauhan nakabantay sa amin dahil magyang mga tauhan ng aking mga magulang ay nandirito na rin. Kabilang ang pinsan ko na si Sylvia. Tinawag ko siyang ate pero pinalakahan niya ako ng mga mata niya at hindi makapaniwala na ate ang itinawag ko sa kanya. Mabait naman pala si Sylvia. Akala ko nung una ay magiging kontrabida siya sa buhay ko pero nagkamali ako. Tama ang sinabi nila Felix. Mukha lang mataray pero mabait at mapagmahal. Noong ipinakilala ako sa kanya ni Felix ay nabigla pa ako na bigla niya akong tinakbo at niyakap. Tuwan-tuwa siya nang makita niya ako at hindi lang iyon, ipinakilala pa niya ako sa kasintahan niya at nagpapasalamat sila sa akin na natagpuan na ako kaya hindi na siya kukulitin ng kanyang ama na ipakasal kay Felix. Magaling makipaglaban si Sylvia at sinabi niya sa akin na wala siyang plano na hawakan ang Black Cobra Organization dahil mas gusto niya maging kanang kamay ko kaysa maging pinuno. At isa pa marami daw ang kokontra dahil hinihintay nga nila na matagpuan ang anak ng aking ama na walang iba kundi ako. Ang mahalaga sa akin ngayon ay kasundo ko si Sylvia at kasundo rin siya ng mga kaibigan ko at nakikibeste na din siya sa mga ito. Nakakaloka talaga ang mga kaibigan ko dahil mas naging malapit pa yata sila kay Sylvia kaysa sa akin. Ang sabi ni Felix ay may mga negosyo ang mga magulang ko dito na pinamamahalaan ng pinagkakatiwala ang acting CEO ng aking mga magulang dahil nawala nga daw kasi ako. Dinukot ng mga taong walang magawa sa mundo. Mga taong hindi kontento sa buhay kaya nagagawang maminsala at manira ng buhay ng ibang tao. Napatingin ako kay Felix nang huminto kami sa paglalakad papasok na sana ng eroplano. Pero pinigilan niya ako sa kamay kaya pati ako'y napahinto. Nakatingin lang sa amin ang lahat at naghihintay ng senyas mula kay Felix. Kinakabahan ka pa rin ba? Ani sa akin ni Felix sabay halik sa bato ko at dinilaan pa niya ito kaya napaiktad ako at kinilabutan ako sa kanyang ginawa. Napatingin ako sa mga tauhan niya na bigla na lang na nagtalikuran at sa mga kaibigan niyang napapailing na lamang ng kanilang mga ulo dahil sa ginawa ni Felix. Oh my God! Ang manyakas mo talaga! Wala ka talagang pinipiling lugar? Naiinis kong ani sa kanya habang siya naman ay tumatawa ng mahina. Napangiti ako kasi ang gwapo niya lalo habang tumatawa siyang nakaharap sa akin. Nakakatunaw pa ang way ng pagtitig niya sa akin. Kunwari ka pa pinsan pero ang ngiti mo naman abot hanggang tenga mo. Ani Sylvia habang ang kanyang braso naman ay nakapulupot sa braso ng kanyang kasintahan. Napatakip ako ng mukha dahil nahihiya ako sa ginawa ni Felix. Nang bigla na lamang akong umangat sa ere kaya pagdilat ng mga mata ko ay ganoon na lamang ang gulat ko. Nabuhat na ako ni Felix ng pa-bridal style at nagsimula na siya maglakad paakyat ng mahabang stairs ng eroplano nila. Ibaba mo ako! Nakakaya sa kanila! Napakaarte mo talaga! Wika ako pero seryoso lang ang mukha niya na pumapanhik ng hagdanan ng eroplano habang ang mga kaibigan ko naman ay walang tigil sa kanilang mga panunukso.
Pagkapasok namin sa loob ng eroplano ay namangha ako sa sobrang ganda ng loob nito dahil may mga silid ito. May living area na may sofa, may mahabang table at hindi lang iyon. Pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang mamahaling suite ng hotel na may malaking flat screen TV. May mga cubicle na pwede kang maupo at mahiga kung ayaw mo ng isang silid. Oh my God! Loob pa ba ito ng eroplano ha, bestie? Oo naman, dinig pa natin ang mga royalty. Mangang-ani ng aking mga kaibigan. Hindi ko sila masisisi dahil maging ako ay manghang-mangha sa aking mga nakikita. Ganito pala kaganda ang mga sinasakyan ng mga mayayaman tao. Mahal ko, may sarili din kayong private jet na katulad nito. Kasi laki din ito at nakapangalan sa iyong private jet ninyo. Ang Princess Elena Air. Wika niya sa akin ay kinagulat ko at napatingin pa ako sa mga kaibigan ko na busy kakapindot ng recliner chair na inuupuan nila sa pinaka-living area ng eroplano. Totoo iyon, pinsan. Ikaw lang naman nagmamay-ari ng isang airlines corporation at tulad nga ng sinabi ni Felix ay nasa pangalan mo ito. Ang Princess Elena Air Corporation. Wika naman na Sylvia kaya napatakip ako ng bibig dahil hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko.